Napakalaking biyaya ng kalikasan kung ituring ng mga tiga-Dumanhog, Cebu ang kanilang kagubatan. Dito sila nakakakuha ng kanilang kabuhayan. Pero alam din nilang ang sukal nito may itinatagong peligro. Tahanan ito ng mga makamandag na hayop at insekto. Wala ritong maayos na mapagkukunan ng tubig at higit sa lahat ang gubat punong-puno ng hiwaga. Kaya ganun na lang ang pag-aalala ng mag-asawang Paquito at Alicia nung nawala ang 18 anyos nilang anak na si Renzo na pinaniniwalaan nilang naligaw at ginawang bihag ng gubat. Sakit ayos sila. Pag hindi natin makita ngayon, wala na tayong choice, baka patay na yon. Kaya ang buong barangay nagbayanihan para hanapin si Renzo sa gubat. Renzo! Kaya ka ba punta? Asa ka man? Kuli dire! Pero ang pinakakinatatakutan nila ang paniniwalang may kumuha kay Renzo. Gitaguan siya, silingon nato. Nasaan na nga ba si Renzo? February 8. Nung umalis ang mag-asawang Paquito at Alicia para magsaka at mag-uling sa gubat, naiwan sa kanilang bahay ang panganay na si Rowena, 3 pa nilang maliliit na kapatid at si Renzo. Pero pag-uwi kinahapunan ni Paquito, Wala naman siya dire. Taan ako niuwi ng magulang ni Renzo. Kuday, asa man si Renzo? Tira ko sa sulod sa balay na si Renzo diara sa lawas. Paglantaw ko niya, nawala naman siya. hindi naman daw ugali ni Renzo na umalis ng walang paalam. Ari mo naman sa palibot kung balik ko kung baon magling. Pag di siya motubag, pero mauli agad siya. Di akong gisang gisampit. Renzo! Kaya ka man! Pero kato sikog sampit niya hantod hapon. Wala mo siya motubag, hantod naman na gabi eh. Nung araw na yon, hindi umuwi si Renzo. Kaya kinabukasan, lumapit na sila sa barangay. Tumawag sa akin yung konsyala namin. Sabi niya, ma'am, nawawala yung anak ni Alice. Naabot mi ato sa nakanilain ng kanang barangay. Siya kanang tulo ka barangay na among naadto. Wala kimi na ilhan nga dito siya kay wala na mo siya nakita. Ang kanilang pinangangambahan, si Renzo, baka naligaw sa gubat. Ginalugad nila ang masukal na kakahuyan. Pero lumipas ang 2 araw, hindi pa rin nila mahagilap ni anino ni Renzo. Kaya sa 3 araw ng paghahanap, nagpatulong na sila sa vlogger na si Juan. Pwede ba daw magamit yung drone ko? Gusto nilang magpalipad dito sa bundok. Maon na diyang bungtura, amog yun ang kung ano diyan. Si Juan kasama ang mga barangay tanod. Pinasok ang gubat at isa-isang inakyat ang dinaanan nilang 4 na bundok. Pagdating sa tuktok, pinalipad ni Juan ang drone sa pag-asang makikita si Renzo mula sa ere o kahit na anong bakas nito. Ang nalakad namin 30 kilometers lahat. Pinuntahan namin yung kuweba na yung supply ng tubig na dito. So mao ni ang lungag nga ato-atoon mga guys. Basig na adire tago. Walang tao doon. Pagsapit ng ika-4 na araw, Wala ta ka kuag diin po siyang kuan na po natulong. Kuan lang gimi ato ba? Nagaguol lang gimi ba? Di mi ganahang matulog. It depends on the age and personal well-being of the individual. Kung paano siya makakasurvive for like no food and no drinks at all. There are sources of water, but the problem there is yung tinatawag nating linis. Although marami tayong greens sa forest, but we are not sure if these are safe. dahil desperado na sila, lumapit na sa albularyo. At ayon dito, hindi raw talaga nila basta-basta mahahanap si Renzo. Dahil si Renzo di umano, Gitaguan siya, silingon nato. Year 50s pa. May history din dito na may babae daw na nawawala doon sa tinatawag nilang na puting pangpang, yung lamisang bato. ang batong tinutukoy ni Juan matatagpuan daw sa pusod ng kagubatan. Dito na may naalala si Paquito nung araw na nawala si Renzo. O ako bisaka sa taas,
Nangumpay ko, itutor ako ng kakahuyan diha. Turya po sa mga mananambal nga ako kuno diha nakasala nga nangumpay ko, nakaigo po kuno kog bata, mao gibugti po akong anak. Kung sa may atong mayulatang nalugap na may tip sa mga netizen kap nga kako na nanimaho dito kap sa abokat. Ato lang sulaya ron Sa pagpamita. pagita sa sulan kaya ako kay taon kasi na lang makita na to ba ang yuta ko. Pero lumipas na ang 3 pang mga araw. Bigo pa rin silang makita si Renzo. May nang dili trabaho si Roy, wala gyud masulod sa mong ulo mong trabaho man sa kaon buot mig dili kaon. Din anta kana dit taga na ang kaon. All kayo basirba nga hunaon ingon anak ko ang anak. Sakit kayo sir. Ay nagtakon ako nagtarong trabaho sir. Pag hindi natin makita ngayon, wala na tayong choice, baka patay na yon. Ang kinakapitan na lang ni Napakito ang sinabi ng albularyo na si Renzo mahahanap sa 9 na araw mula nung ito'y nawala. Sa kawalo ka magiadto. Mao pod iyang kuan sa kong bata nang gikuan sa dili ngo nato. Ko nya noy buhi pa ba kong anak sa. Kinidong og buhi pa ni wala pa tiya ugma puli ni siya. February 17, 9 na araw ng pagkawala ni Renzo. Habang naglalakad sa kalsada na 1 kilometro ang layo mula sa bahay ni Napakito, ang kapitbahay nilang si Carmelita may nakitang pamilyar na mukha. Si Renzo! Naglingko si Dalan. Nuktok, nagluya si ma'am, kay walay kaon. Kung gidala na ko sa silingan mo, gipakaon si Renzo. 9 days. Buhi, praise the Lord. Hallelujah. Ako sa gihiling doon na siya dakong samad sa ulo. Doon na siya mga kuan di siyang lawas, murag mga agig paso, siyang tiil. Doon siyang kamot po doon ay mga samad. Natungha yung among anak nga buhi kuan sa mo ang gihuna-huna ba murag na luag-luag. Ano ang nangyari kay Renzo? Saan ba siya napunta? Paano siya nabuhay sa loob ng 9 na araw na pagkawala? At meron ba talaga sa kanyang kumuha? Gitaguan siya dili ngo nato. Akong gipungutan na siya di ang kagikan dong. Isa lang ang makasasagot nito, si Renzo mismo. Ang misteryo sa likod ng pagkawala ni Renzo. Susubukan nating alamin ang katotohanan mula mismo kay Renzo Saan ka ulit dinala noong nakaraang nawala ka? sa aming pagbabalik. 18 anyos na binata mula Dumanhog, Cebu. 9 na araw na nawala. Gitaguan siya dili ngo nato. Hanggang sa 9 na araw na sinabi ng albularyo na lalabas si Renzo, buhay nga itong nakita. Naglingko si Dalan. Nuktok, nagluya si ma'am, kay walay kaon. 9 days. Buhi, praise the Lord. Hallelujah. Ni ako sa gihiling doon na siya dakong samad sa ulo. Doon na siya mga kuan di siyang lawas, murag mga agig paso, siyang tiil. Doon siyang kamot po doon ay mga samad. Ang tanging makasasagot kung ano talaga ang nangyari kay Renzo, siya mismo. Kaya sinubukan siyang tanungin. Saan ka ulit dinala noong nakaraang nawala ka? Pero si Renzo, hindi maipaliwanag kung anong nangyari sa kanya. Renzo, tapos ka na kumain, Renzo? Si Renzo kasi, isa pa lang, pipi. Akong gipungutan na siya di ang kagikan dong. Igo raman siya mo ingon. Ana, Bato lamisa. Wala talaga akong sa isip ko ma'am na inano siya ng masamang tao. Posibleng inano siya ng hindi katulad sa atin, yung mga engkanto. Pag sinabi mo na ito ang nangkuha sa'yo, mas madaling tayong maniwala. So yung mga engkanto is just one of the manifestations ng mga tao para again, ma-explain, maintindihan kung bakit ba nangyari mga hindi natin ma-explain. Maraming possibilities, ma'am, na nakasurvive si Renzo. Sa atin, human instinct, kung gutom na tayo, pwede siyang nakakita ng ma-intake na fluid. Maraming halaman sa kanyang kapaligiran na pwede niyang kainin. Pina-check up ng aming team si Renzo. Sige kinahaglaw.
Yung malaking sugat sa ulo, may nana na siya. Baka yung bacteria is mag-spread na sa brain. So, bibigyan ko siya ng antibiotics. Very limited ang language development niya. Sa tingin ko si Renzo is suffering from yung tinatawag namin na intellectual disability or more commonly known as mental retardation. Ang pinakamaganda is bigyan siya ng IQ test. If yung intellectual age is about 5 years old and above, pwede pa siyang ma-train to do certain things. Ang among buhat ng ron nga among hugta na gyud sa pagbantay ng among anak nga matiman siya sa pag-ayaw. Mayroon naman kaming tao doon na nagmonitor din sa kanya. 9 days. Buhi, praise the Lord. Hallelujah. Palaisipan pa rin kung anong nangyari kay Renzo sa loob ng 9 na araw na siya'y nawala. Pero sa ngayon, ang mas mahalaga, nakauwi na siya sa kanyang pamilya at ang pag-aalala nila nagwakas na. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.